Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. Today is October 23, 2025. October 23, 2025 is Thursday. Nasa 29th week po tayo in ordinary time ng ating kalendaryong simbahan. Muli tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng dati, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Wait lang po. Wait lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit may we be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So magandang umaga po muli sa inyong lahat. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo at ang ating pong Ebanghelyo, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan para sa araw na ito ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw na ito na ayon sa kalendaryo ng ating simbahan, liturgical calendar. I-share screen ko po sa inyo kung ano ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Wait lang po. Okay. Sana nakikita nyo na po. So, ang ating ebanghelyo ay mula pa rin sa aklat ni San Lucas, Kabanata 12, mga talata 49 hanggang 53. Simulan na po tayo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Pabori sa iyo, Panginoong Hesukristo. I have come to bring fire to the earth, and how I wish it were blazing already. There is a baptism I must still receive, and what constraint I am under until it is completed. Do you suppose that I am here to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. From now on, for from now on, a household of five will be divided, three against two, and two against three. Father opposed to son, son to father, mother to daughter, daughter to mother, mother-in-law to daughter-in-law, daughter-in-law to mother-in-law. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Stop share na po ako. Okay, yun po yung ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa iba, maaring makalito o nakakalito. Di ba sabi kasi, ang Panginoon ay siyang prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace. Sabi, ang Panginoong Jesus, isa sa mga title niya is the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. Pero sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi, do you think that I have come to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. May mga kapatid, ganito kasi yan. Ang Panginoong Hesukristo, nagsasabi siya ng katotohanan. Katotohanan ng kanyang mga sinasabi, katotohanan ng kanyang mga itinuturo. Dahil siya mismo rin ang katotohanan, di ba? I am the truth, the way, and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Siya mismo ang katotohanan. Ngayon, kung minsan, sa katotohanan yan, okay, nagkakaroon tayo ng difference sa ibang tao. If we sided
sa katotohanan. Okay? So, ang sinasabi kasi na magkakaroon ng pagkakahati-hati, that there will rather be a division. Do you think that I have come to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. Magkakaroon ng pagkakahati-hati, pagkakabahagi. Bakit? Maraming dahilan. Number one, magkakaroon ng pagkakahati-hati, division, dahil sa punto ng paninindigan. Na punto ng paninindigan. Iba-ibang tao may iba-ibang paninindigan. Iba-ibang tao may iba-ibang prinsipyo. May iba't ibang prinsipyo, iba't ibang paninindigan. May mga tao ang paninindigan nila hindi sa Diyos. Meron naman mga tao may paninindigan sila sa Diyos. Yung bang, halimbawa, paninindigan sa Diyos na kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Panginoong Diyos. Kahit anong mangyari, ayun ang paninindigan niya. Okay? Kahit anong mangyari, I will side with the truth. Papanig ako sa katotohanan. Yun ang paninindigan niya. Kaya nga, di ba, kung minsan sinasabi natin, nakakabilib ang mga taong may matibay na prinsipyo, may matibay na paninindigan, na principled person, isang taong may paninindigan. Ngayon, si Jesus, siya ang katotohanan. At dahil siya ang katotohanan, hindi maiwaglit na siya bilang katotohanan, bumabangga siya sa mga hindi katotohanan. Ibig sabihin, siya ay nasa katotohanan at sasalubong siya sa anumang katiwalian, sa anumang kasinungalingan. Kung si Satanas ay ama ng kasinungalingan, si Jesus, siya ang katotohanan. Ngayon, si Jesus, dahil sa kanyang mga sinasabi, dahil sa kanyang mga itinuturo na nasa katotohanan, nagkakaroon talaga ng pagbangga sa mga kasinungalingan. At si Jesus, hindi niya ikinompromiso ang katotohanan. Okay? Hindi niya ikinompromiso ang katotohanan sa mga kasinungalingan o kamalian. At ganun din sa atin, ganun din sa atin. Kung paninindigan natin ang katotohanan, hindi natin dapat ikompromiso ang katotohanan ito sa mga kasinungalingan, sa mga kamalian. Ganun din, paninindigan sa Diyos. Okay? Kung minsan question din yan ng prioridad. Iba't ibang tao, iba't iba ang prioridad. Halimbawa, linggo, araw ng pagsisimba, na sabihin mo sa asawa mo, tara, would you like to come with me? Would you like to join me? Magsisimba ako. Sasabihin ng asawa mo, hindi, naguhugas ako ng sasakyan. Naguhugas ako ng motor. Okay? O, naglalaba ako. Marami akong gagawin. So, yung isa, paninindigan niya, lumapit sa Diyos. Samantalang yung isa, ang paninindigan niya, busy ako. Marami akong gagawin. Parang saka na ang Diyos. Okay? So, bangga ang paninindigan ng dalawa. Ganon din sa mga anak. Nak, araw ng linggo, magsimba tayo. Tara, samahan niyo ako. Naku, tatay, ang dami kong project. Ang dami kong assignment. Nangangarag ako. Kailangan ko muna itong tapusin. Hindi ako magsisimba ngayon. Hindi kita masasamahan. Iyon. Paninindigan. Question of priority. So, magkakaroon talaga ng division. Kapag ang iba't ibang tao may iba't ibang paninindigan ayon sa prioridad sa buhay. So kung paninindigan mo, Diyos ang number one, tapos ang paninindigan naman niya, pera-pera na lang, perahin na lang natin. Okay, wala nang mahalaga kundi pera at nawawala na doon sa prioridad ng Diyos. E di, kakaroon na naman ng division. So, nagkakaroon ng division dahil sa paninindigan. Alam mo, sa magkakaibigan, sabihin sa'yo ng kaibigan mo, alam mo, mali ang ginagawa mo eh. Mali ang ginagawa mo eh.
Nagtataksil ka sa asawa mo eh. Mali yan eh. At sa pagtataksil mo sa asawa mo, pinagtataksilan mo din ang mga anak mo eh. Pinagtataksilan mo asawa mo, napagtataksilan mo rin ang mga anak mo, napagtataksilan mo rin ng Diyos. Bakit? Nanumpa ka sa Diyos na magiging tapat ka sa iyong asawa. Nagagawin mo lahat ang iyong tungkulin at responsibilidad bilang pagmamahal mo sa iyong asawa. Pero pinagtataksilan mo ang iyong asawa. Paano kung ganun? Sabihin ng kaibigan mo sa iyo. At alam mo sa iyong sarili na totoo yun. Totoo yun. Mabuti at meron kang kaibigang ganon. Bibihira ang mga kaibigang ganon. Kung minsan ang ibang kaibigan, mali ka na sa ginagawa mo, ito-tolerate ka pa eh. Walang sasabihin ano man. Wag lang kayo magkaroon ng pagkakagalit. No, di pagkakaunawaan. Mapalad ka kung may kaibigan kang ganon. Bibihira ang mga taong ganon. Okay? Alam mo sa iyong sarili, nagkakamali ka. At totoo ang sinasabi ng kaibigan mo. At sinasabi niya sa iyo, mali ang ginagawa mo. Tigilan mo na yan. Okay? Ikaw, anong gagawin mo? Magiging balat sibuyas ka? At sinasabi ng kaibigan mo, balat sibuyas? Maramdamin, pepersonalin mo ang kaibigan mo. Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Magagalit ka sa kaibigan mo sa pagsasabi lang niya ng katotohanan. Ina-address niya ang mali sa iyo. So magbabalat sibuyas ka. Pepersonalin mo ang mga bagay-bagay. Ano ba sinasabi mo? Magmula ngayon ha. Huwag mo na ako ituring na kaibigan. Gaganunin mo. Hmm. Ginawa mong isang bagay na personal ang sinasabi niya, ngunit yun ay katotohanan tungkol sa iyong kamalian. Masyado ka nagbalat sibuyas. Hindi mo inisip ang mabuti niyang intensyon o layunin. Paninindigan. Naninindigan yung kaibigan mo sa katotohanan at ina-address niya ang iyong kamalian. So ikukompromiso natin ng katotohanan. Okay? Ikukompromiso natin ng katotohanan sa mga bagay na mali. Doon tayo magkakaproblema. Magkakaroon ng division at pagkakahati-hati. Si Jesus hindi siya hindi talaga siya sinasabing hindi naman Panginoon ng kapayapaan yan si Jesus. Kasi iyan na nga ang sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi. Ang sinasabi ng Ebanghelyo na dahil sa akin, okay, may mga tao, kayo'y magkakaroon ng pagkakabahabagi dahil magiging kwestiyon iyang paninindigan. Ang sinabi ni Pedro kay Jesus, mahal po kita, Panginoon. Tatlong beses, mahal po kita, Panginoon. Alam mo po yun, Panginoon. Kilala mo po ako. Alam mo ang aking puso, ang aking kalooban, ang aking pagkatao. Mahal po kita, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Mahal mo ako. Ito gagawin mo. Ito ang gagawin mo. Yan ang gagawin mo. Tapos, paano kung sa dulo may ganito pa ang Panginoon? Wala sa Biblia. Pero paano kung sa dulo meron pang ganito ang Panginoon? Sabi mo, mahal mo ko. Pedro, sabi mo, mahal mo ko. Sabi mo, mahal mo ko. Eto ang mga gagawin mo. Tapos pagdating sa dulo, iyan ba? Mapaninindigan mo. Yan ba kaya mong panindigan? Yan ba kaya mong tayuan? Pedro, sinasabi mo sa akin, mahal mo ko. Yan ba kaya mong panindigan? Kaya mong tayuan? Ano kung may ganun sa dulo? Hindi naman siya ginanon ng Panginoon. Jesus, hindi naman ginanon ng Panginoong Jesus si Pedro. Sinasabi mo, Pedro, mahal mo ako. Dahil mahal mo ko, ito ang mga gagawin mo. Tapos, paano kung sa dulo, yun nga. Yan ba? Kaya mong panindigan? Kaya mong tayuan? Walang ganon. Kasi alam naman ni Jesus
na mapaninindigan nga ni Pedro at pinanindigan ni Pedro hanggang sa kamatayan. Nagpapako siya pabaligtad sa katwiran na hindi niya mapapantayan. Ang klase ng pagpapapako sa krus ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, ni-request niya sa mga persecutor niya, ipako niyo ako ng pabaligtad. Hindi katulad ng pagpapako sa Panginoong Jesucristo dahil hindi ko mapapantayan ang kanyang ginawa. Pinanindigan niya hanggang kamatayan ni Pedro. So, yun muli. Question of paninindigan. Magkakaroon tayo ng pagkakahati-hati kung iba-iba ang ating paninindigan. Kung ang iba, paninindigan ng Diyos. Samantalang ang iba, paninindigan ng pera. Paninindigan ang pagiging tanyag. Paninindigan ng magkaroon ng maraming kapangyarihan, maraming kayamanan. Kung yun ang kanilang paninindigan at hindi ang tungkol sa Diyos, bangga yun. Bangga yun. Magiging dahilan yun ng pagkakahati-hati at pagkakabahabahagi nga. And also, mediocrity. Pwede rin maging dahilan yung mediocrity. Yung okay na yan, ayos na yan, okay na yan, ayos na yan. So, okay na yan. Nang hindi naman ginagawa yung talagang pinakamagaling. Okay na yan. Mediocrity. Not doing your good, your better, or your best. Not doing your good, your better, or your best. Okay na yan. Ayos na yan. Sabi ng ibang tao, yung iba takot maging banal. Parang nasa pula ko dun na. Yung iba takot dahil ang kabanalan, it will really require you with a lot of sacrifices. Maraming sakripisyo ang ire-require upang maging banal ang isang tao. At kung minsan, ng sakripisyo, yan yung talagang kinatatakutan ng tao. Ibang tao mediocre. Nakamit na ako ng tao, ganito ha. Tinitignan niya ang buhay na parang timbangan. Yan, timbangan. Okay, timbangan. Kaliwa at kanang kamay, timbangan. Yan, timbangan. Sabi niya, ang buhay natin ay parang timbangan. Merong lugar, titimbangin ang ating mga ginagawang kasalanan. At merong lugar na inilalagay naman yung mabubuti nating ginagawa. So, kailangan, lagi siyang timbang. Sabi niya, gagawa ka ng masama, bibigat yung timbangan ng masama, tataas yung timbangan ng hindi mabuting gawa. Ngayon, kailangan, para magbalanse, gumawa ka uli ng kabutihan. So, paggawa mo ng kabutihan, magtitimbang uli sila at magpapantay. Okay, parang timbangan daw. Parang timbangan. Lalagyan ng mabuti ang isa. Okay, titimbang. Okay, bibigat. Tataas yung isa. Tapos, ang gagawa ng masama. Okay, tataas yung isa. Parang timbangan. Para daw magtimbang. Na ang buhay ay parang timbangan na nagtitimbang sa buti at masamang ginagawa. Ganun ba ang buhay? Ganun ba ang buhay? So, mediocre. Mediocre. Parang sinasabi, okay lang gumawa ng masama. Gumawa ng mabuti. As long as nagtitimbang sila. Hindi masyadong maraming masama sa ginawa. Hindi rin masyadong maraming mabuti. Ganun ba ang buhay? Hindi ganun ang buhay. At alam niyo kung saan ko narinig yan. Sa teacher. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Sa isang guro. No, hindi okay na gumawa ng masama. It's not okay. Hindi natin mai-compromise ang katotohanan sa mali. Hindi okay na gumawa ng mali o ng masama sa pag-iisip na pwede naman natin matimbang yun afterward sa paggawa naman ng mabuti para magtimbang sila na ganun ang buhay. Hindi.
Mabuti kung mabuti. Yun ang panindigan natin. Masama kung masama, mabuti kung mabuti. Kasalanan kung kasalanan, kabutihan kung kabutihan. Yun ang panindigan natin. Hindi yung isipin natin, okay lang gumawa ng masama. Kasi, after a while, pwede ka namang gumawa ng mabuti para magtimbang sila. Mediocrity. Do your good. Do your better. Do your best for the good. Sa mabuti. Yun ang panindigan mo. At dahil yun ang paninindigan mo, umasa ka na magkakaroon ka ng mga kabangga. Naninindigan ka sa katotohanan, hindi mo ikukompromiso ang katotohanan sa kasinungalingan, di yun na nga mangyayari. Mapapahiwalay ka sa iba. You will be separated. You might even be isolated. Sabi ng isang kasabihan, mabuti pa maglakad akong mag-isa kaysa magkaroon ako ng maraming kasama, libo-libo, na papunta naman sa isang mali na landasin. Mabuti pa, maglakad na lang ako mag-isa. Ako na lang mag-isa maglakad. Kaysa magkaroon ako ng kasamang libo-libo. Samantalang ang dadaanan naman namin at pupuntahan ay patungo sa kamalian at patungo sa kaparusahan. And so you see, as a question of panindigan and mediocrity, pwede, maaari na maging cause of division. Totoo pa rin na si Jesus, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Totoo pa rin yan na hindi siya false teacher, na si Jesus hindi siya false rabbi na nagtuturo tungkol sa kapayapaan. Hindi yan ang interpretasyon diyan. Sabi niyo si Jesus, prinsipe ng kapayapaan. Tapos ayan, sasabihin ngayon na parito ako. At dahil sa akin, magkakaroon ng mga pagkakahati-hati. Totoo naman kasi mangyayari. Kasi si Jesus, di niya kinompromiso ang katotohanan sa kamalian. Sinalubong niya lahat ng mga religious leaders. Sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. You are wrong in that part. You are wrong in that area. Mga religious leaders. Binangga niya, mga ipokrito kayo. Puting-puti ang nasa labas, subalit ang nasa loob ay parang mga nabubulok ang namamahong bangkay. Kayo'y mga ipokrito. Kita niyo yun? Kita niyo yun? Ang kanyang paninindigan for the truth without compromising. Without compromising the truth or something sinful or something of an error. Magkakaroon talaga ng pagkakababagi sa kwestiyon ng paninindigan. Kung ang paninindigan niya, huli ang Diyos para sa kanya. Una ang pera, 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 pera. Una ang kapangyarihan, kapangyarihan, kapangyarihan. Una ang impluensya, impluensya, impluensya. Okay? Una ang kapangyarihan, una ang impluensya, una ang pera, ang kayamanan, huli ang Diyos. At ikaw, una ang Diyos sa iyo, magsasalubong nga kayo at magkakaroon kayo ng disunion. So ganyan, ang hamon sa ating mga alagad, huwag nating ikompromiso ang katotohanan sa mga kamalian, sa mga kasalanan, sa mga errors. Kahit hindi nila tanggapin, kahit marami ang hindi tumanggap dyan, dahil yan ang katotohanan, panindigan pa rin natin yan. Okay? Kahit hindi tanggapin ng marami, kahit hindi tanggapin ng lahat, as long as it is the truth, yan ang katotohanan, manindigan tayo dyan. Manindigan tayo dyan. Yan ang challenge sa atin. Si Jesus muli, hindi siya palsipikadong prinsipe ng kapayapaan. It is only a matter of truth na si Jesus hindi niya ikinompromiso ang tama, ang katotohanan, ang kabanalan sa mga gawang mali at kasalanan.
nung kanyang panahon, kahit sinalubong niya na ang mga religious leaders ng kanilang bayan. At tayo rin sa kasalukuyan, iyan ang hamon sa atin. Manindigan tayo sa katotohanan. Kahit hindi tanggapin ng marami, kahit hindi tanggapin ng lahat, basta yun ang katotohanan. Doing our good, our better, or best for what is truly noble and holy. So yan, ang tawag sa atin. Yan ang panawagan sa atin. Kailan ka? Yan. Yan ang tanong, malaking tanong. Kailan ka maninindigan para sa Diyos? Kailan? Kailan ka maninindigan para kay Jesus? Kailan? Kailan tayo maninindigan para sa Diyos at para kay Jesus? Kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Kailan pa? So nananatili na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. At kung if we are going to side with Jesus, with God, with the truth, sa atin pa rin ang kapayapaan. Sige, hindi natanggapin ang aking mga sinasabi. You don't agree with me. It's alright. But I know what is the truth. I believe what is the truth. What I am saying is the truth. Then I am at peace with Jesus. I am at peace with my God. I am not going to compromise the truth for the error, for the lies. Ang ama ng mga kasinungalingan ay si Satanas. Samantalang si Jesus, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. So yan po ang ebanghelyo natin ngayon. Magkakaroon ng mga pagkakahati-hati dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa mga dapat panindigan. Alamin natin talaga kung ano ang mga dapat natin panindigan. At kapag nalaman talaga natin, panindigan naman natin. Huwag natin kompromiso. Parang isang kumpisal. Ikinukumpisal ko po sa inyo na sa mga nakakaraan, hindi ako naging mabuting kaibigan sa mga kaibigan ko. Kasi may mga kaibigan ako parang alam ko ang kanilang pagkakamali pero hindi ako nagsalita sa pag-iwas na magkaroon kami ng sigalot at di pagkakaintindihan. Parang naging na-tolerate ko sila. So, pasensya na po. So, I am saying it now. So Brother Aaron, na-tolerate mo mga kaibigan mo na gumagawa ng mali. Pasensya na po. Parang isang kumpisal. Opo. Pasensya na po. Pero ngayon, kung kakausapin ko mga kaibigan ko at vice versa, kausapin nila ako sa anumang bagay na maaari kong ginagawang mali. So be it. Mas alamin natin ang ating mga dapat panindigan. At panindigan natin talaga kapag nalaman na natin. So magandang umaga po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito hanggang sa muli. Paalam po.